verse 2. Sabi dito, enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy state. Ito ang sagrada ng Panginoon, nilangin mo na tayo. Nabagi namin Panginoon, di kilala lahat ng mga kaming pinsugin natin. Sabi mo sa amin, Lord, susubo mo ang comforter, Lord, pagturo sa amin, Panginoon. Bilang mga ministers, Lord, papasako po kami sa authority na pinagdang, Lord. At Panginoon, samahan mo po kami sa aming mga patalakay topics, agenda, Panginoon. Lord, magkaroon nawa ng spirit, ng unity, Panginoon, and the presence of the ministers, Lord, ng iyong salita at mag-bless kami, Panginoon, sa presentation, Panginoon, bawat sana kami tumiko, Panginoon, sa kaliwang sa kanan natin. Sa kami ay tumako din sa gitna, Lord, sa middle of the road, kami, Panginoon, ng bride ay, Lord, sa pamamagitan ng prophet ay lalakad doon sa middle of the road. Marami pong salamat, Ama. Ito ang aming sa dalangin ng Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, bubuksan ko lang ito, mga kapatid. Ang tent ay isang dwelling place. Ginagamit dito sa Old Testament, maging siguro ngayon sa Middle East. Maging dito na, di ba, pag-meeting may mga tent. Ito ay tirahan ng mga taong naglalakbay doon sa ilang ng unang panahon. Katulad ni Abraham. Okay. Ito rin ang ginamit na place of worship ng ang mga Israelita ay maglakbay galing doon sa Egypt patungo doon sa Promised Land. Of course, mayroong tatlong bahagi ang tabernacle. Ito yung outer court. Ito yung inner court. At ito yung most holy place. Dito yung basin o yung parang langganan. Lager. Okay, nandito yung hugasan. Ang mga naman ng hayop. Bago paslangin, bago ialay ko na pagsusunugin dito sa tinatawag na altar of sacrifice. Of course, dito sa bahaging ito ay nandito yung table of showbread. Okay. At dito yung altar of incense na nagsusunog ng kamangyan ang isang sacerdote. At nandito naman yung candelabrum. Ganyan ang ayos niyan doon. Ito ay made of, ang tawag dyan, balat ng hayop na makapal po. Kortina ito na nag-divide ng holy place at most holy place. At dito sa bahaging ito, nandito yung tinatawag na Ark of Covenant. Okay, doon sa Ark of Covenant, sa loob mayroong tungkol ni Aaron's rod. Meron, chop. Nandoon ang table of, ano tawag yan? Tablestone. Dalawang kakyas na bato. Tablets. Ten Commandments. Nandoon yung mana na nakalagay sa golden pot. Dito sa bahagi ito, mayroong dalawang cherubims na nagpapang-abot yung dalawang pakpak. Mamaya. At nakatingin sila doon sa Ark of Testament na made of ito, acacia wood yata ito, hindi ko nagkakamali, pero pinalutan po siya ng ginto.
Okay, dito sa bahaging ito makikita natin, nakaumid dyan, mga kapatid, ang tinatawag na dalawang angel. Diba? Kung katulad dito, pareho rin pagkaabot ang kanilang mga pagpak. Kaya ito ay tipo at larawan ng apat na temple guards doon sa 7th dimension. Tawagin natin ay 7th dimension. Okay. Now, anong kaugnayan dito sa message, mga kapatid? Papasahin ko lang ang bilang siguro kung ito yung vision ni Brother Branham. Dito ko na lang binuha sa supernatural. Sinalin sa Tagalog. Bago yan, mga kapatid, from 1946, kung hindi ako nagkamali, no? Correct kaya kayo wrong. 1946 hanggang 1956. Ito yung ministry ni Brother Branham, halos 10 years. He's doing the work of an evangelist. Okay? Kasi dito nag-crusade siya. Pero sa bahaging ito ng 1956, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, dito ipinakita ng Panginoon sa kanya yung vision. Okay? Ang prayer ni Brother Branham, hanggang magpo-provide ka, Lord, mananatili ako sa labas. Hanggang ipoprovide mo ang gawain ito. Pero pagdating dito, mga kapatid, ng 1956 o 1958, kaya na nagka-problema si Brother Branham sa pera. Okay? Kinulang na ng budget. pangtustos doon sa kanyang gawain. Ang unang vision ni Brother Branham, mga kapatid, ay yung, kung hindi ako nagkakamali, ay nangingisda siya. At doon sa kanyang pangingisda, tinuruan siya ng angel kung paano mangisda. Alam niyo yung istorya. At sabi ng angel sa kanya, pag kumagat yung isda, unti-unti mo lang siyang, tawag dito, batakin. Okay? Pero si Brother Branham na-excite, mga kapatid, nang may kumagat na isda, bigla niyang inano yung kanyang kumingwit, di ba? At ang nahuli niya ay napakaliit na isda. At ang bulutin niya si kung di ako nagkakamali, ay lumabas pa nga yung bituka. Okay, at doon sa pangalawang vision naman, ng prophet, nakita niya na lang ang kanyang sarili. Tatlong vision kasi yun, magkasunod eh. Na nakikita niya ang kanyang sarili ay mayroon siyang hawak na isang maliit na sapatos ng isang bata at meron siyang malaking sintas na pilit niyang sinusuot doon sa sintas. O yung sintas na yun doon sa maliit na butas ng sapatos ng bata. Ang pilit ng Panginoon sa kanya, ang sabi, you cannot teach Pentecostal babies supernatural things. Okay? Kaya, si Brother Branham naman natin pinipilit niyang sa kanyang ministry, mga kapatid, pinipilit niya na mabuksan ang mga pangunawa ng mga Pentecostal, okay, mga Kristiyano dito sa bahaging ito. Pero nung nagpasimula na siyang magturo at sawayin niya na ang mga kababaihan, okay, servant seed, diba? At Godhead, unti-unting nilayuan siya ng mga nag-i-sponsor sa kanya. Okay, kaya dito, ang niya, na-teacher nga siya. Now, pagkatapos niyan, mga kapatid, dinala si Brother Branham sa isang malaking tent. Nakita niya, ang sabi niya halos cathedral. Paano ko ba ito drawing? Hindi natin ganyan. Malaking tent, o kaya sabi niya cathedral. At doon sa dulo, mga kapatid, mayroong malaking platform
Hindi natin dito yung platform. Ito yung platform. At doon sa platform, mga kapatid, merong malaking silid doon na made of wooden, sabi niya, parang pabla. Okay? At yung tabla na yun, ay yung kwarto na yun, dito ay may pintuan, at dito naman ay may pintuan. At dito rin ay may pintuan. Okay? Nakita niya ang dami-daming tao dyan. At nakita niya may mga nakapila, mga kapatid, papasok doon sa kwarto na yun. At nandito ang, hindi lang kung makikita ko dito sa supernatural. Basahin ko na lang. Okay, ito. Ang sabi ng anghel, hindi mo man naunawaan, hindi mo maaaring turuan ang mga sanggol na Pentecostal ng mga bagay na supernatural kung tatanggain mo, maging sandilan ito ng karnal na panggagaya. Of course, inaya yung gifts na naroon kay Brother Branham. Di ba? May mga tao na rin na nanginginig ang kamay at nag-discern na lang. Of course, ang gift na yun, mga kapatid, ay para lang doon sa taong yun si Brother Branham. Hindi pwedeng, yun tawag dito, gayahin. Dahil ang gift na yun ay ginamit para ma-attract ang attention ng bride. Pagkatapos ay sinangay siya ng anghel sa dako paroon ng pangitain hanggang sa makarating siya sa isang napakagandang gawang na papalibutan ng luntiang purong kahoy, hindi na ng dalakit. Okay. Ano yun? Ito yung Okay, dito na lang matago na sa paningin niya ang hindi apoy nagsalita ng nilang Panginoon. Kakatagpuin kita roon sa loob, ito ang ikatlong hatak. Careful. Ngayon ay umusad na ang pila ng panalangin. Ang unang pasyente sa pila ay isang babaeng nakahiga sa isang stretcher ng ambulansya. Binuhat siya ng dalawang lalaki at lumabos sila sa kurtina. May kurtina pala yung kwarto doon. Pumanhik sa mababang hagdan at nagdakan sila sa entablado patungo sa munting gusali. Ito. Isinulat ng babaeng nakatayo sa pintuan mas malapit sa pila ang panalangin sa pila ng panalangin ang pangalan ng babae sa punang sa Biblia sa kwaderno at ipinasok ng dalawang lalaki ang stretcher sa loob ng munting silid. Nanahimik ang mga tao. Okay? At tinanong sa vision ng Brother Branham, pinasok yung babaeng naka-stretcher dito. Bigla nagbukas ang pinto ang malapit sa pulpito at lumabas ang babae, tulak-tulak na niya ang stretcher sa kanyang harapan at sumisigaw siya ng ubod, lakas, pupuri niya sa Diyos. Ang babaeng may timang buhok nakatayo sa likurang pintuan ng munting gusali, isang reporter. Tinanong niya ang babaeng gumaling. Ano nangyari doon sa loob? Hindi ko alam kung ano nangyari, sagot ng babae. 20 taon akong paralisado at ngayon tignan mo ako. Pakiramdam ko ay parang hindi ako nalumpo. Okay, ito yung pangalawang tao. Ikalawang tao sa pila ng panalangin ng isang lalaking may mga supply, paigasa siya ng lakad, papasok sa munting silid. Ngunit hindi nagtagal ay palukso siyang lumabas sa likurang pintuan, nagsisigaw, nakataas ang mga supply sa ere, nagtanong uli ang babae, anong nangyari doon sa loob? Sumagot ang lalaki, hindi ko alam. Ngunit, pagmasdan mo ako, nakakalakad na ako. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, hindi ko maunawaan ang nangyayari doon sa loob ng munting silid. Sabi ng babae. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, pag kayo'y nananalangin, huwag kayong gaya ng mga pag-imbabaw. Ito na yung tinig. Sabagat iniibig nila ang magsisidalangin na patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao na dapat pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid
At kung may dapat mong yung pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakita sa lihim ay gagamitin ka. Siya nga, yan nga ang inutos sa atin ng Panginoon. Kakatagpuin kita sa loob. Ito ang sabi ng Panginoon kay Brother Branham, kakatagpuin kita sa loob ng silid na yun. Ito ang iyong ikatlong hatak. Hindi ito magiging isang pampublikong palabas. Si Brother Branham, sa mga oras na yun, mga kapatid, sa vision niya, nandito siya sa itaas, ang sabi niya. Okay. Ang sabi niya, mayroong parang bilog dyan, na kemame, at nandito siya, pinapanood niya yung mga tao dito. Okay. Ang bilin sa kanya ng Panginoon, I will meet you there. At sabi ng tinig, ito ang ikatlong hatak. Now, hindi in-explain ito ni Brother Branham. Diba? Okay. Ano ito mga kapatid? Ito ba ay literal? Ito ba ay literal? O, paano ba? Ito ba ay literal 10? The ministry ng bride? Okay. O kaya naman, ang tent is already a temple. Diba? At ang templo ay sumisit mo na mga kapatid sa kabuuan ng physical body ng ating Panginoon. New Jerusalem. Yung church. Ito ba ay ministry? Okay. Number 1, ang tanong ko, ito ba ay literal 10? Ito ba ay church? Number 3, katanungan ko. Ang ating katawang lupa ay templo o tent. If this earthly tabernacle is so. Diba? We have a building waiting there. 2 Corinthians chapter 5, kung hindi ako nagkakamali. Okay, kung kaya, ang ating katawang lupa ay mayroong 3 bahagi din. Kung paano may 3 bahagi ang tabernacle, body, spirit, saka soul. Ang first full ministry ng bride ay walang iba, Brother Branham, ay walang iba kung hiniling. Ang second full ministry ng prophet ay walang iba kung discerning. Diba? O, rebuking, sabi nga yan sa souls under the alpha. Ang tawag yan, souls that are in prison now. That's the word, sabi niya. Second full, discerning of the spirit. Ito kaya, mga kapatid, ay dito sa munting silid, walang iba, kung tawagin natin ay kaluluwa. Mayroon po akong ipapakita sa inyo, mga kapatid. Ito po ay isang, anong tawag yan? Isang pabasahin na ang author nito ay si Angela Smith na anak ni Sister Becca na anak ni Brother Branham. Ito po ay patotoo ng mga tao na nakasama sa ministry ng prophet. Hindi ito. Okay, ang tawag dito ay generation. Ito po si Argel Musher. Kung pamilyar po kayo sa pangalan niya, ito po yung anak ni Sister Hitty Wright. Okay? Alam niyo yung story, hindi ko na no? Right. Nandito siya nung bautismoan sila, yung 2 bata, na nandun, nagtatawa. Habang si Brother Branham ay nag-share at naramdaman niya yung pangatlong hatak doon sa munting dampa, munting bahay ni Sister Hitty Wright. Okay, ito yung sinabi ni Brother Argel, mga kapatid. Sabi niya, one thing that has really bothered me over the years is that so many people have come by and said to me, isn't it going to be wonderful when Brother Branham comes back and has the big tent revival?
Just a matter of question. I even had a guy tell me once, he said, Brother Branham came back to Arizona last week. Exactly, si Brother Branham nandun nung last week sa Arizona. He is out there now. That was before Sister Meda died and said, well, I will not believe that until he walks up here and shakes my hand. To my opinion, sabi ni Brother Arvin, Brother Branham's passing away was just like when Moses died or John the Baptist died. May mga tao, mga kapatid, doon sa Amerika na naghihintay pa rin sa pagbabalik ng prophet. Dahil ito ay vision. Di ba kasama na yan yung I will rise straight again. Well, Well, sa kaibigan doon sa kabayo at magiging bata siya. Okay, alam natin third full ministry din niya. May mga tao na naghihintay na mag-crusade ulit si Father Branham. Magkakaroon din siya ng tent meeting like this. Binasa natin. Ang tanong, ito ba ay literal na mangyayari? Alam natin. Di ba? Na mayroong 40 ministry and bride, katulad ng Panginoon na mag-resurrect siya, Acts chapter 1. Di ba? Na lupakita siya, kabayang banan, doon sa mga believer ng panahon yun. The same type and shadow na maaaring mangyari din sa panahon natin. Could it be na si Brother Branham babalik uli? Di ba? Ngayon, para mag-meeting uli ang bride sa panahon natin. Or could it be, mga kapatid, na itong third full ministry ay nangyayari na sa panahon natin at iilan-ilan lang ang nakaka-recognize? Di ba? Bakit magulo ang message movement? Di ba? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, may mga tao na hindi nakapasok doon sa most holy place. Di ba? Ano kaya kung sabihin ni Moses? Di ba? Lord, hindi masyadong maganda yung pagkakalo ng ipapagawa mo sa amin, Lord. Di ba? Kulang ng materialis yan, Lord eh. Di ba? At dito, Lord, may hangin dyan. Di ba? Mayroong hangin dyan dahil bukas yan, Lord. Pero pagdating dito, Lord, sarado na yan eh. Oh, may takip na yan. Lord, pwede maglagyan natin ng electric fan dito. Para naman yung mga sacerdote yan ay hindi mainitan. O kaya Lord, pwede bang pagbalik-balik-balik itong table of showbread dito na lang? Discussing the message of the hour, discussing the scripture. Di ba? O kaya dito na lang yan, Lord. O kaya dito na lang natin ilagay. Hindi mo pwede utusan ang prophet. Di ba? Kahit ang message, mga kapatid, hindi mo pwede. Pangalan na yan, nandiyan na yan, wala na si Brother Branham, wala na tayong magagawa. Kahit mag-away-away tayo dito, pag bumubuhay natin ang mga messages, ang quotation ni Brother Branham, wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, makapasok tayo dito sa most holy place. Okay. Hindi ka narinig. Braboni. Ay. Exodus chapter 25. Mm-hmm. Exodus chapter 25, verse 20. Yeah, brother. Hanggang 22. Ano ba tayo? Hindi ko kayo pinapag-uwitan mo. Magalit ka. Okay. And the cherubim shall stretch forth their wings, okay, dito, on high covering the mercy seat with the wings, and their faces shall look one to another toward the mercy seat shall be faces of the cherubim's feet. And thou shalt put the mercy seat above the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. Verse 22, and there I will meet thee. Diyan ay kakatagpuin kita. And I will commune with thee
From the above the mercy seat, from between the cherubims, which are upon the ark of dito, hindi dito, first full, diba? Hindi din dito, sa spirit, sa mind, kabisadong lahat ng coach ng prophet, kabisadong scripture, intellectual masyado, diba? Pilit na pinagbubunggo, diba? Pero saan? Doon, ang sabi, doon kita kakatagpuin. The same vision, mga kapatid. Doon sa tinig ng prophet, the same scripture makikita natin sa Word of God. Hallelujah. So, ilalagay ko sa inyo yan, lalo sa inyo yan, mga kapatid. Pero alam ko, may mga taong nakapasok mo doon. Nagpapasimula ng kanilang ministry. God bless you. Hindi lang ito story share. Kasi dati nababasa ko sa September, may mga taong maabang sa resurrection ni Barbanam. Hindi kasabay sa resurrection. Nauna siya mag-resurrect para mag-ministry. Tapos sa kwento niya, may mga taong gumastos pa nga ng C-40 aeroplano para isakay yung mga tent, yung mga nagamitan, para kung saan siya magpupusada sa bawat panig ng mundo, mapultil. Tapos inaabangan nila hanggang ngayon, naka-oil ready type yung plano. So yung lahat ng kagamitan. Okay, of course, kaya niya kinikwento yan, gusto niya ipakita yung parang ng tao, yung fanaticism. Siguro hindi nila inunawa, basta by statement per se. Yung Ngayon, maganda yung Shinner Barclay nung tulong sa third pool, meeting you there. Yan yung gusto ko itong although, okay, doon sa dito, topic mo yan. Pero with regards lang sa 10th vision, yung 10th vision, kaya siya nagkaroon ng ganung vision, tulad ng sabi ko sa timeline, nawawalan. Dati nagkaroon siya ng malaking krusada, pero later, starting waning off, yung pawalan yung mga niya, yung mga sponsors niya. Siyempre ngayon, nakakita sa Pentecostal, malaki yan, di ba? Yung krusada, maraming tao. Yan ang tinitignan ng ating laman, yung panlabas. So, kung nagkaroon siya ng ganyang vision, siyempre, nagkwento niya yung ganyang vision, maring inaalok siya na, at lalo na yung mga tao na yung na-expect na magkakaroon ka pa rin ng ministry. Pero, unawain natin, he passed away. Pero yung umahabang sa malaki ang ministry niyan, ang gusto ko sabihin, bakit siya nagkaroon ng ganung vision? Dahil nga, pawin na ng pawin yung support or yung parang pagkakilala. Kaya unti-unti na siya binabrand na parang kulto, unti-unti, no? Ngayon so, parang pag-alo yan doon sa part na naramdaman niya na, wait, kasi bumisita siya doon sa kay Oral Roberts, kay Osborne dahil. Kay Oral Roberts, sobrang isang bloke ng isang city street block yung opisina. O lahat marble. Tapos, lahat ng bansa may missionary siya. Although walang mensahe. Kasi mababaw mensahe. So, parang nag-iisip siya sa panlaman niya, bakit ikaw nagkakaganito? Baka makakaingit naman sila, parang maano sila. Tapos inaano siya ng Diyos, binibigyan siya ng mga visions. Ngayon, pag-usapan na natin yung actual movement. Since wala na siya, yung nabanggit kanina yung Barclay, it will take in the form doon na sa fivefold ministry. You will write this prayer once again. Yung spirito ni Elias ay tatagos pa sa fivefold ministry. Kasi the spirit is not Barbanam itself. It's the anointing that was given to Barbanam. You will receive the gift of the prophet. So that kind of gift, tatagos yan sa fivefold ministry, tuloy pa rin ang progressive revelation, kahit ang bigay sa prophet, tuloy pa rin pagkalat. Pero tulad na sabi niya, I will meet you there. Hindi na to yung bongga, yung malawakan, malakihan, na para sikat na sikat ka, no? Ano ba? Yung simple, yung hindi ka, doon,
hindi ka masyadong kilala. Pero yung bride doon na si Selihan. Doon na si Selihan. Naalala niyo yung star sa Bethlehem, kitang-kita sa taas. Pero meron isa pang star na naglumitaw sa wise men nung nasa Jerusalem na sila. Dahil ang mababa na yung star, hindi na mataas. So hindi lahat makakita niyan, sila lang. Yung wise men. Yung wise virgin. So yun ang nagdala sa kanila kay Kristo. So, ganun din, pagdating dito sa third pool, sa 10th vision, sa writing this prayer once again, hindi yung physical ni Burnham yung dapat abangan tulad maabang ng resurrection. Kalin sa akin rin siguro yun sa pagkalingamit sa kanyang quotes. Yung kasama na doon, yung spirito na iniwan niya, turning the hearts of the fathers back to the children, yung klase ng heart na yan. Hindi siya gumagamit ng kahit sinong absolute kahit sa tanang tao. May Bible ang kanyang absolute. Yung tao, guide lang yun. Kahit yung prophet, guide lang yun na makita niya yung truth sa Bible. Pero yung pinakabatayan niya, dahil malinaw sa Bible, hindi dahil sinabi niya. So, I realize, ginamit din siguro ni Parnell itong, yung type 4 sa Einstein na bukod lang sa 1963, Omega AJ, talagang rapture na, millennium na, 1963 pa. So, it's very natural, gamitin niya sa sarili niya, na parang sa kanya natupad yung right display once again. Ito, kahit nagamit niya pa sa sarili niya, doesn't mean, mali sabihin na nagarap yan sa fivefold. Maring ano siya yung impostor na counterpart. Ngayon, meron totoong fivefold na with that kind of spirit, yung spirit na yan, yung heart, yung very repentance na heart, na kung saan magpapatuloy yung ministry niyan sa buong mundo. Pero hindi siya yung sikat na sikat o bongga na bongga. Ano siya? Yung simple lang. Doon talaga genuine nag-limit ang Diyos doon sa puso ng mga tao. So, yung 10th vision na fulfill through the ministry ng fivefold ministry, na yung pinasimulan ng ministry niya, binuksan o ni-restore. So, yan lang po, medyo dagdag ko. Lord, sinabi po ng kataga ng prophet na again ay sa fivefold naman, sa maraming fivefold. So, sino ba bang nais magdagdag na puso sa topic po sa kailatag? Sobrang magandahan po yata. Ikaw nais ba kung rin sa maglatag, magdagdag, o magbigay pa ng ibang gulo. Nakita ko sa message ni Brian. Yung Satan's din. Yung mga parallelism na tinuturo mo. Hindi ka disgrasya yung tinuturo mo. Talaga palang binabanggit niya pero hindi niya direct ang tinatawag para. Kami po ka. So, naniwala ko na ibigay kasi Hindi na dapat yung si Brother Branham. May scripture eh. Di ba? Na may 40 days ministry sa panahon ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, mayroon mo bang gawain doon? Is-quiz na yun eh. Di ba? Doon sa 40 days, hanapin natin yung scripture. Dito sa Acts yata yun eh. Yan 40 years na eh. Yan lang. 65. Okay. Verse 3. Sabi nito, to whom also showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Okay. So, ang Panginoon ay nag-resurrect at nagpakita doon sa bayang banal ng 40 days. Ano talaga? At hindi ko mababali yan eh. Di ba? Kasi ako, ang isang ko lang yun, mga kapatid. Nung namatay ang ating Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, makita natin na nagkaroon ng earthquake. Di ba? Matthew, chapter 27. At sabi doon, nabuksan
ang mga libingan ng mga taong banal o yung Old Testament saints. At doon sa Matthew 28, bago mag-resurrect ang ating Panginoon ay bumaba ang anghel at nagkaroon na naman ng shaking. Di ba? At nang mabuksan yung mga libingan na yun, at nang, ano tawag yan? Balikan ng ating Panginoon yung kanyang body doon sa tomb, mga kapatid. Etong mga tao na nandito ay nag-resurrect din. Okay? So nagpakita sila for 40 days dito. Ang tanong, sa time ba na yun ay walang gawain? Diba? Wala bang gawain ang mga message believer noong unang panahon dito? Okay? So kung ito ang first coming ng ating Panginoon, at dito sa second coming, of course, alam natin na may inaabangan tayong earthquake. Iba na mangyayari doon sa California. Ang tanong, makikita ba natin yun? Makikita natin yun kung ilalakad natin by scripture mula Genesis hanggang resurrection ng ating Panginoon. Now, kulisti, sa itong paglubog ng California din, ito rin yung resurrection ng mga mananampalataya sa unang iglesia hanggang dito sa dulo ng panahon. Kasama si Brother Branham, di ba? O, kaya, mangyayari ba ito? Of course, mangyayari yan. Ang tanong, may gawain ba dyan o wala? Magtitend pa ba si Brother Branham dyan? That's your question. Pupunta ba dito siya sa Pilipinas? Diba? Kung sa Amerika lang yan, pupunta ba si Brother Branham para libutin niya ang lahat ng mga message believers sa buong mundo para magkaroon ng death meeting. Diba? Kung temple naman ito, nagpasimula na ito mga kapatid, noong 1956 nag-igyan sa Amerika. Diba? Kumorba na, lumiko na ang ministry ng prophet. Patungo doon sa isang malalim na ministry. Third full. 1956 pa lang, nagsimula na yung third full ministry. Diba? Kaya, hanggang ngayon, kung aabangan pa rin natin, kasi sabi ng clinic, ito yung pangatlong hatak. Diba? Kung aabang pa rin tayo dito, ay maiiwan tayo. Diba? So, ang isang ko, nangyayari na ito ngayon. Kaya lang, kakaunti lang. Kakaunti pa lang, mga kapatid, ang nakakapasok doon sa most holy place. Yung very young ko. Diba? At doon nire-reveal ng Panginoon. Doon sa kaluluwa ang mga sikretong bagay. Hindi ito for public show. Diba? Katulad ng first pool sa second pool. Ito ay doon sa kubling lugar. Sabi kong mananalangin ka, buksan mo ang kwarto mo at doon ka manalangin doon sa kubling lugar. Diba? Secret flight. Hallelujah. Dito sa ministry meeting, maaaring hindi tayo magkatagpo-tagpo. Diba? Pero, kapag ang isang believer ay naroon na doon sa pinaka inside of the inside, diba? Doon tayo magkakatagpo. Or the invisible union of the bride of Christ. Dito, yung physical natin, mga kaisipan natin, doktrina na salpak sa atin ng mga denomination, dito pa rin tayo. Diba? Nagkakakontrahan pa rin. Pero may mga tao na nandoon. Diba? Nagkakaisa sila doon sa kaluluwa. Diba? Hindi ko alam kung ano yun. Basta alam ko, may mga tao na kapasok na doon. Amen. Yung ano kasi, mga kapatid, tignan mo. Yung third pool, merong tatlong lupi yun, di ba? Kahit yung third pool, dito, ang unang lupi ay redeeming. Redeeming the word. Pangalawa, speaking things. Discerning the heart. Existence. Pangatlo ay, ano tawag yan? Judgment, preaching to the lost.
mga kapatid, ng third pole. Dito sa revealing the word. Di ba? Ang tanong, pare-pareho ba tayo ng kapayagan ng Panginoon? Eh, dito nga, dito nag-aaway-aaway dito eh. Di ba? Nagkukontrahan sa mga quotes, scripture. Di ba? Kailan darating yung unity of the faith, unity of revelation? Speaking things into existence. Alam niyo ba na pwede ko kayong pakitaan sa Old Testament na may tao na hindi naman word prophet, pero meron siyang ministry speaking things into existence. Sino yun? Si Balaam. Diba? Paano sa kanya pupunta si Haring Balak kung wala siyang speaking things in existence? Sabihin mo lang. Diba? Sabihin mo lang, sumpain mo ang Israel at mangyayari yun. Hindi naman, ano tawag yan, nakitaan ni Haring Balak, mga kapatid, si Balaam ng ganong ministry. Kaya siya lumapit sa taong yun. Okay? Hallelujah. Pero, sabi ko nga sa inyo, pag nagkaisot na tayo dito, sa kaluluwa, pwede tayong magsalita at mangyari. Amen. So, wala ka din tumatayo. Soloyan. Kaya tayong kaibig yun. Siguro nagkakaisa na tayo ngayon. So, ay pwede naman mag-question? Baka naman gusto mo, si Brother Danny kasi natino pa mag-question, hindi ko na natin. Brother? So, yun ba ay nangyayari na sa ating panahon ayon sa sinabi mo na pwede mangyari yun sa gano'n na mong mauna na lumamot mula sa mga patay. Kasi ko sinabi, Brother Chris, na si Brother Brad ang mauuna, wala akong sinabi gano'n. Diba? Ang sabi ko, darating ulit si Brother Branham. Kasi sa ano nga sa 40 days ministry. Diba? Pupunta ulit siya dito kasi the dead in Christ shall rise first and we which are alive. Sila muna magbabalisik bago tayo nangyayari. Hindi ba nangyayari yun? Hindi ba nangyayari? Babalik. Sabay na tayo. Sabay na tayo. Pag nabuhay si Brother Branham, Sabay na tayo. glorified na. Okay. Sa ngayon, hindi pa. Diba? Masisira ang scripture. Question. Wala na siguro. May kumakasin pa ba? Ako na tayo pag-i-usulan na eh. Question chapter 4 verse 16 to 18 na coming in Christ. So yung ano po ba yun, kasi ang pagkaunawa ko doon, si Branham, yung darating, o yung si Branham, si Branham binuhay mo dito sa mula sa mga patay. Brother, bago ka lang Hindi lagi na ako dito mati. pero in that case, believer na po. Sabi ko, brother, if you love me, just call me Brother Branham. Okay? Oo. So, pwede lang dito ang Brother Branham. Oo, Brother Branham. Pero, ang tanong mo, ganito. 1 Thessalonians chapter 4. Anong ibig sabihin doon? Kasi yung sabi mo kanina, the coming of the prophet, which is William Branham. Hindi ko sinabing the coming of the Brother. Sabi ko, resurrection of the saints. Kasama si Brother Branham na magre-resurrect dito sa type and shadow ng 40 days ministry. Okay, kasama siya doon. Kasi private si Brother Branham. Siya lang ang very na ginamit sa panahon natin. Okay. Yung 1 Thessalonians chapter 4 na, di ba, shout, voice, sa trump of God. Nangyayari na sa panahon natin yan, spiritual speaking. Alam natin yun. Shout, sabi ng prophet, rapture and blessing. Di ba? So, mangyayari yung the dead in Christ shall rise first, and we which are alive shall remain.
Sabi ni Brother Branham, sila ang unang binigyan ng pribileyo na magkaroon ng body change bago tayo. Di ba? So, sila muna ang may body change kasi namatay sila throughout the 7 church ages. Tayo maghihintay pag take off natin, alam ko, doon tayo magbabody change. Amen. Di ba? Yun ang alam ko doon. Di ba? Pero sila muna, maglalakad sila dito kung hindi mababalik, mga kapatid, yung 40 days ministry, at the end of 40 days ministry, doon tayo magbabalik change. Di ba? Kasi, sabi doon sa 1 Corinthians, kung di ako nagalit, sa last trump, meron tayong body change. The sound of the last trump. Yun lang alam ko. Kaya, thank you, Brother. Clarification ako doon sa Brother. Tanong ko lang po kasi doon sa explaining that is television. Clarification po ito. Ibang television si sabi matatay kinoconnect mo doon sa 40 days. Hindi. Yung gagawin nila after resurrection. Hinod ko lang, yung statement na yun. Kasi, yun ang binasa ko kanina doon sa generation, di ba? Yung anak ni Sister Amy Wright, di ba? Na sinasabi niya na magkakaroon ng 10th meeting. Ang bilis ng ibang kapatiran doon sa Amerika ay magkakaroon. Ang paniniwala ng mga ibang kapatirang message believers doon sa Amerika ay magkakaroon din si Brother Branham ng 10th meeting. Di ba kasi doon sa generation na ang may akta yung apo ni Brother Branham, sabi ni Brother Arvin, anak ni Sister Amy Wright, na sinasabihan siya, di ba, na darating uli si Brother Branham, at pakita nga doon sa Arizona na, di ba? Kaya, hindi ko sinasabi yun, kaya sa scripture, makikita natin. Di ba? Hindi, anong tawag dito? Maaaring mangyari, di ba, yung pag-gather ng bride doon sa 40 days ministry ng prophet, ng resurrection. Pero, sabi ko nga, paano mo mangyayari yun magkakaroon pa ng 10th meeting dito sa Brother Branham sa Philippines. Iga-gather tayo dito. Di ba? Yun ang ibig sabihin, Brother Lito. In connection lang doon sa 40 days ministry ng bride. Yes. Napabalik ulit si Brother Branham talaga. Di ba? Kasama na yung mga Old Testament ay yung bride, o resurrected bride sa panahon natin at sa ibang panahon. Yung bang 40 days na ginawa mo sa scriptures. Ibig sabihin, pinapangaral mo kayo ito sa resurrection ni Brother Branham at saka yung mga iba sa message believers. Sabi ko, ano yun, diba? Ngayon, mangyayari ba yung parallel? 40 days din? O, ibig sabihin, Actually, Brother Lito, may nagtanong kay Brother Branham, di ba? Na mangyayari ba ito? Kung isli, sabi ni Brother Branham, dahil hindi naman mamamalit sa future. Di ba? Could it be? Maaaring lumampas pa dun sa 40 days, maaaring 20 days, maaaring 10 days. so walang tiyak. Walang tiyak. May nagtanong kay Brother Branham. Okay.